Good news ito mga taga Maynila, para sa inyo ito. Dahil inaasahan nating makakatulong ng malaki ang national government sa mga pagbabago at programa dyan sa Maynila ng inyong mayor na si Isko Moreno. Alam niyo kung bakit? Meron po akong inside story na tila lumalalim na ang ugnayan, pagkakaibigan at pagtutulungan para sa mga taga Maynila with President Marcos and Mayor Isko Moreno. Kahit nagkalaban sila, kung yung mga gunita, magkalaban niya ng 2022 presidential election. Pero wala na yun. Ngayon, dahil si Pangulong Marcos na ang Pangulo, 3 taon na nakakalipas, kahit na itong si Isko Moreno ay nagamit o nagpagamit kay Sara Duterte nung nakaraang eleksyon na nagrarally doon sa Maynila, pinagsisiraan yung mga congressman na nag-imbestiga kay Sara, pero wala namang nangyari dahil lahat ng kanyang siniraan ng mga congressman, si Abante, Valeriano at saka si Choa, lahat naman ay nanalo. So sa tingin ko at personal kong opinion, ginamit lang ni Sara Duterte si Isko Moreno doon sa nakaraang mga rally para siraan yung mga congressman at nang hindi manalo. Pero walang nangyari. Nanalo pa rin. At ang development dyan, kung yung magugunita, si Congressman Joel Choa ng 3 distrito ng Manila at saka si Mayor Isko Moreno, nagbati na, nag-usap na, nag-uugnayan na, nagpunta pa sa City Hall nung nakaraan. At ngayon, ang galaw ni Mayor Isko Moreno, mas lumalapit na kay Pangulong Marcos. Unang nabanggit ko doon sa isang topic ko na meron siyang proposed project diyan sa Intramuros para i-develop ang Intramuros. Pumayag si Pangulong Marcos. Yan ang maganda. At hindi lang yan. Ito pong magiging malalim pang relasyon ni Isko Moreno, Mayor at ng Pangulong Marcos ay hindi lang po yan sa mga taga Maynila. Dahil anuman ang development sa Maynila na pinupuntahan ng maraming Pilipino, hindi lang taga Maynila, kahit mga taga probinsya, papabor sa lahat ito. Ang Malacanang ay nasa City of Manila. Kaya tama lang na ang mayor ng Manila makipagtulungan sa incumbent president. At yung galaw ni Mayor Isko Moreno, kahit nung araw may mga bagay din akong napupuna sa kanya na hindi magandang galaw. Alam naman ninyo, wala naman sa akin pag mali, pag tama. Noong mga unang panahon, unang mga araw, nakita ko mali yung ginagawa ni Isko, lalo na nung madikit sa mga Duterte. Pero ngayon siya yung nagbago, siya yung dahan-dahang humihiwalay na sa mga Duterte at lumapit kay Pangulong Marcos. Maganda yan. Dahil ang kapakanan ng taga Maynila, kapakanan ng mga Pilipino, ang iniisip ni Moreno at na iniisip ng ating Pangulo. Kaya yung kanilang ugnayan na magpalakas sila, magtulungan, panalo ang Pilipino. Iyak ang mga Duterte, iyak ang mga DDS. Ayan ang sinasabi ko eh. Ginalit nyo kasi si Mayor eh. Ano ba ang isang dahilan sa posibleng malaking pagbabago ni Mayor Isko? Nung mag-rally ang mga DDS sa Liwasang Bonifacio at dyan sa Mindiola at Recto noong September 21, galit na galit si Mayor doon. Kasi sinunog nyo yung truck, pinasok nyo yung mga establishmento, pinagnakawan, binasag yung mga salamin. Sinong Mayor ang matutuwa? Wala. Kaya mula noon, nagbago si Mayor. Nagalit siya sa mga demonstrador na mga Duterte supporters dahil lang gulo sa kanyang city, kanyang syudad. Kung yung mga gurita, after nung kaguluhan yun, sumugod si Mayor. Nakita niyo yung mga nasira. Tapos halos magdamag na kanyang ipinalinis. O yan ang karma sa mga Duterte supporters. Ginalit niyo yung Mayor ng Maynila. Ginamit na nga siya ni Sara ng eleksyon para siraan yung mga congressman ng Maynila. Wa-effect. Tapos nang mag-rally kayo, sinira niyo ang mga establishmento. Walang mayor na susuporta at maniniwala sa inyo. Magagalit talaga. Kaya yung galit ni Isko, ito na ngayon ang nangyari. Nag-propose ng project, nag-propose ng ugnayan sa Pangulo at tinanggap ng Pangulo. Kinalimutan ni Pangulong Marcos na sila'y magkalaban sa politika noong 2022. Ang kanilang forecast ngayon, magtulungan para sa bayan. Ang galing, di ba? Iyak talaga ang kabilang bakod. Kasi naman, ang gugulo nyo eh. Iiwanan talaga kayo. Kaya nga, pakaunti kayo ng pakaunti. Kayo na lang yan. Sa social media lang kayo maingay.
Kaya pag nag-rally, mas marami pa yung vlogger kaysa sa nag-rally. Kasi kayo-kayo lang yan. Okay? Samantala, naku, ano ba ito? Lalo na ito. Isa pa ito. Pero tayo magkakawa, babalita lang tayo. Sabi po ng mga prosecutor doon sa ICC, International Criminal Court, dyan sa The Hague, sa Europe, malabo daw pong makalabas si Duterte. Malabo daw pong pagbigyan ng motion for reconsideration na ipinail ng mga abogado ni Duterte para doon sa naunang desisyon ng ICC na ibinasura ang petisyon for pansamantalang paglaya o interim release. Nireject yan ng ICC. Dahil nga ho doon sa jailbreak na sinabi ni Sara, mga banat ni Sara sa mga rally at ng pamilyang Duterte at kanyang mga supporters laban sa ICC. Lahat ng mga pang-insulto ng kidnapping umano, harassment umano, walang jurisdiction ng ICC, magja-jailbreak para itakas Duterte, lahat yun naging basihan para ibasura ang petisyon sa interim release. Kaya sinasabi ngayon ng mga prosecutor, mahirap baligtarin ng ICC judges ang kanilang naunang desisyon at mahirap mangyaring paboran ang motion for reconsideration kasi yung argumento at ebidensya doon sa pagbasura ng petisyon hindi nagbago. At walang matibay na magiging argumento ang motion for reconsideration ng mga Duterte para makumbinsi ang ICC. At dahil dyan, ang paniniwala ng mga abogado katulad ni Attorney Christine Conte, si Attorney Conte, babae na prosecutor, mahirap babago. At nahihirapan din sila at siguradong mahirap anyang makauwi o makabalik pa ng bansa si Duterte. Wow! Antindi. O yan, huwag kayo magagalit sa akin, ha? Binabalita ko lang. Galing sa kay Attorney Conte. Okay? Yun naman about kay Mayor Isko Moreno, yan ay balita lang din na kung anong ginagawa ng Pangulo at ni Mayor Isko. Kasi meron ho kasing mga saradong isip, pati ako na nagbabalita lang, dinadamay. Sasabi, bayaran ako, bias daw ako. Pag hindi pabor sa inyo ang topic, sasabihin nyo ganon. Kalokohan yun. Hindi ko kailangan ng bayad kahit kanino manggaling. At ang gobyerno, hindi marunong magbayad yan. Dahil hindi naman nila kailangan magbayad sa mga tumutulong sa kanila at nagmamalasakit sa Pilipinas, kay Pangulo at sa bayan ito. Yun tayo. Kaya yung nagsasabing bayaran, bias, kasi hindi nyo gusto ang topic. At kailanman hindi ko naman kayo kakampihan kasi mali kayo. Madilim ang laban nyo. Personal ang laban nyo. Political ang laban nyo. Pangsarili ang laban nyo. Paano ko kayo kakampihan? At lahat ng aking topic, sasabihin nyo bayaran ako at saka bias, manigas kayo. Hindi ako ganon. Akala nyo bibigay ang may prinsipyong tao sa inyong mga paninira? Kayo ang bibigay. Pahina na kayo ng pahina. Wala na kayong argumento, wala na kayong matapit, wala na kayong ebidensya. Ala na talaga.